Napagpala po ba kayo doon sa palambahan natin? Nag-i-improve po yung ating worship team, no? Galing, no? So we're improving and praying na lalo pa po lumago ang ating pagsisilbi sa pagsamba. Amen? Ayan, nawa ma-inspire po tayo na. So tuloy pa rin po tayo sa ating series, no? Dito na po tayo sa second week ng series natin na Good News for All, no? Ang mabuting balita para sa lahat, na pinag-aaralan po natin yung Luke at John. Natapos na po tayo sa Luke. So, isang Sunday lang, we studied Luke. Isang Sunday lang siya. Pero 3 Sundays po natin nakakakiin ang Book of John. No? So, nandyan po tayo. Meron na po akong tanong sa inyo, guys. No? Na-experience nyo na po ba na nagpa-deliver kayo? Kahit anong deliver? Sa Lazada, Shopee, or Jollibee, whatever, na nagpa-deliver ka. Tapos, umorder ka online, ang ganda sa picture perfect. Parang na-imagine mo pag sinuot mo, kapag kinain mo, kapag yung lasa, everything, parang wow. Tapos, nung dumating yung deliver, pangit. Hindi pangit, maliit. Yung parang reality versus expectation, ano? Ganun tayo po minsan, mga kapatid, sa expectations. Okay, ganun po tayo sa meron tayong mga inaasahan, no? Pero alam niyo po, kay Jesus, yan. Hindi po kulang ang pwede nating asahan. Hindi po yung aasahan natin sa Panginoon, hindi pwedeng kulang. Hindi masya-short change si Jesus sa ating expectations sa Kanya. Actually, more than we can expect. Wala pong tao. Amen. Kasi alam niyo po, si Jesus is the real deal. No? God who became flesh. Ang Diyos na nagkatawang tao. So, pero bakit, ang tanong natin, bakit po ba, Pastor, kailangan maging tao ang Diyos? No? Bakit kailangan si Jesus mismo, na Diyos, kailangan siyang bumaba sa mundong ito? No? Yan po ang sagot natin sa John chapter 1. No? Ito po yung ating key verse, basahin natin. Naging tao ang salita at tumira sa piling natin. Napuno siya ng pag-ibig at ng katotohanan. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian ng kaisa-isang anak ng Ama. Matatagpuan po natin sa John chapter 1 verse 14. Kaya po, mga kapatid, ang ating pong title ng sermon ngayong umaga, no? Kung kayo po ay nag-take down, no? Ito po siya. John, the Word became flesh. Okay? So, alamin po natin ngayong umagang ito na ang kabuuang plano ng Diyos. Okay? Mula po sa Israel, sa tao, sa nakalaban natin na si Satanas, at paano po natin magagamit o paano po natupad ni Jesus natin yung buhay natin kay Jesus, no? Manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na muli namin maririnig ang iyong salita. Dalangin po namin na hindi lamang ito pumasok sa aming isipan, kundi bumaba sa aming puso at bumabuhay sa aming kilos o gawa. Buksan mo po ang aming mga mata para makita si Jesus, ang salita na naging tao para sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bibigyan ko po kayo ng background itong Book of John na to. Kasi po, sa istorya ng Israel, okay, naririnig natin ng Israel, no? Ayun, may papalaya na sila, may laban sila sa Palestina, no? Yung pong bansang Israel, hindi po yan bagong bansa, no? Siya po ang isa sa pinakamatandang bansa noong araw pa, panahon pa po ng lumang tipan.
Okay? Ang nagtatagpo ng bansang yan ay ang Diyos po mismo. Naiintindihan ko ba natin? So, dahil kay Abraham, hinili nila si Abraham, doon po magmumula ang Israel. Kasi may plano ang Diyos sa tao. Okay? So, yan po sa Israel story, naghihintay po sila ng tagapagligtas kasi nga, noon pa, dahil sila ay sa Diyos, kaya lang dumating po kasi sa pagkakataon po ang mga Israelita na to, bagamat po sila ay sa Diyos, tumalikod sila sa Diyos, lumiko sila sa plan ng Diyos. Okay, naiintindihan po ba natin? Sumuway sa plano na nabuhay sa sarili nilang kaparaanan at gumawa sila ng iba pang Diyos maliban kay Yahweh na ayaw ng Diyos na may iba pa silang Diyos kasi nga itong Diyos na to ang lumikha sa lahat at may-ari ng buhay at tapat na nagmamahal sa kanila. O di ba kayo din, pag kayo ay nagmahal, ayaw nyo na may third party. Diba? Ayaw nyo ng may iba kang kahate. Diba? Ganun din po ang Diyos. Ayaw niya na may ibang Diyos. Pero itong Israel, di po nila na makikita ang kanilang sarili. Nagkaroon sila ng ibang Diyos-Diyosa. Okay, dahil po doon, sila po ay nakugkob at alipin ng ibang bayan. At ang Diyos po nangako sa kanila na mayroong darating na tagapagligtas nila. Ayan, hindi natin ang story ng Israel. Kaya po, umabot po dito sa Juan, no? So, centuries, no? Gano'n ng mga centenaryo na katahimikan, no? Mula pagkatapos po ng Book of Malachi, ang Israel dito sa panahon ito, nasa ilalim na siya ng pamumuno ng Roma. Okay? At they're longing for freedom. And until now po ang Israel, they're longing for freedom kasi they don't acknowledge Jesus as their Messiah. Hindi pa rin nila kinikilala hanggang ngayon na si Jesus ang kanilang hinihintay na tagapagligtas. Kaya po, ganyan ang buhay nila until now. Okay. Ang author po nito, syempre napakasimple. Ang sumulat ito ay si Apostle John. Okay? The beloved disciple. Siya po yung malapit sa puso kasi po kapatid niya po yan. Okay. So isa sa pinakahuling gospel, ito pong book na to ay ang intention ng sumulat ito ay mabasa ng hindi lang po mga Hudyo, maging katulad po natin mga Hintil. Pag sinabi pong Hintil, hindi po saklaw sa isang bayan ng Israel. So kapag hindi ka pinanganak na Hudyo, ikaw ay Hintil. Kagaya po natin. Pag sinabi sa Bible po, napakahalaga niyan. Pag sinabing Hintil, hindi tayo saklaw ng pangako ng Diyos. Kasi ang pinangakuan lang niya ay ang Hudyo, mga Israel. May special place sila sa puso ng Diyos. Nakuha ko ba na? Pero dahil nga, ang Diyos, mahal niya lahat ng tao. So, hindi lang sa Hudyo ang kaligtasan, maging sa bawat isa natin, kahit ay mga hindi, ay may laang kaligtasan sa Panginoon. Kaya si Apostle John, sinulat ito para mabasa na hindi lang ng Hudyo, maging ng mga Hentil. Yes. Nakuha? Yes. Understood? Yan. Meron kasi tayong 4 na book ng tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Yung Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Yung tatlo, Mateo, Marcos, Lucas, yung tatlo na to, isa yung style. Kung mapapansin niyo po, pag nagbasa kayo ng Bible, laging chronological. Yung pagkakasunod-sunod kung paano pinanganak, nabuhay, namatay, nabuhay na muli, umakit sa langit. Ganun ang storya ng Mateo, Marcos, Lucas. Pero pagdating kay John, mayroon siyang ibang style. Hindi niya ginawa na from chronological order, kakaiba. So dahil ang purpose nga niya, gumamit po siya dito, na pag binasa niyo po yung Book of John, na mga signs, okay, mga sinyales o mga
mga pagkakakitaan natin na totoong siya yung tagapagligtas. Lagi po, kinuwento ni Juan ang lahat ng mga milagro ni Jesus. At nandyan po lagi niyang pinasabi yung I am statement. Ako ang. Naintindihan mo ba? Diyan po sa John, napakarami dyan na sinasabi ni Jesus, ako ang. Yung pong word na I am. Okay, gusto ko ma-establish natin kasi. Doon pa po sa lumang tipan ay nandun na yung word na I am. Bakit po? Yung pong I am na yun, yun po yung, sabi kasi ni Moses, ano pong pangalan nyo? Kasi kailangan may pangalan ng Diyos, di ba? Nagpakilala ng Diyos ng Israel na pangalan Yahweh. Sabi nga natin, Yahweh. Ano ang ibig sabihin ng Yahweh? Ako, I see, ako nga. I am who I am. Hindi I am what I am, ha? Baka kumanta kayo na, I am what I am. Hindi po. Sabi ni God, I am who I am. Kaya yung ako nga, si Yahweh. Kaya nung binabanggit ni Jesus na I am the way, ako ang daan, ako ang buhay, He's saying, He is the Yahweh. Ay, wala po ta. Amen. Nagdulogin talaga natin. Nawa ba? Nakita ko ba natin? So, dito po, pinapahayag ni Juan, yung hinihintay nyo na Diyos na magliligtas, ay ito, kasama na natin. That is true. Nakakaintindihan ko ba natin? So, napakaganda, no? Kasi, kaya po dun sa John 1:1, pag sabi, baka may Bible po kayo, sabi niya, ang salita, sabi niya, ano? Ang salita ay, sa simula pa, andun na ang salita. In the beginning was the Word. Sa simula ay naroon na ang salita. Okay. So, yung word na po yun, sa ibig sabihin, doon pa lang sa creation. Nung nililikha pa lang ng Diyos ang langit at ang lupa, naroon na ang salita na si Jesus. So, yes, simula't simula pa lang, nandun na si Jesus. Doon pa lang, sa pagbukas mo pala ng Genesis chapter 1, verse 1, Jesus already there. Kaya po, ano po yung significance ito dun sa plan ng Diyos na kaligtasan? Kasi nga, ang tao ay nalayo sa Diyos mula nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Hindi po kinain ng mansanas, baka na naman may sabi, kinain ng mansanas. Hindi po mansanas ang nagpapasala sa atin. Hindi po. Mahaba po ang pangalan ng prutas na yon. Ang prutas, ang bunga na nagbibigay ng karunungan ng mabuti at masama. Ang haba. Ang bunga na nagbibigay ng karunungan ng mabuti at masama. Yun po yung pinagbabawal. Ngunit kinain ng ni Eva. Kasi mga babae, mahintay po. Sila po, ha? Yung ganito. Diba? So, yan, kinain po niya yung bunga. Dahil po doon, hindi po yung bunga nagkakasala. Sa pagsuway nila, kasi sabi ng Diyos, huwag kainin. Diba? So, kinain pa rin. So, pagsuway po ang nagbunga ng kasalanan. Ano ang bunga na? Ano ang pinakaugat ng kasalanan ng tao? Suway! Bakit sila sumuway sa palagay nyo? Kasi po, nawala ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Nawala yung pagtitiwala dun sa sinabi ng Diyos. Pinagdudahan.
Baka nga hindi naman. Baka naman ano lang. Mundong mundo. Yan, pinagdudahan. O yan. Tingnan po, mula po noon, nalayuan ako sa Diyos. Pumasok ang kasalanan sa atin. Kaya lang, mula po doon, may plano ang Diyos. Ayaw niya na ang lahat ng tao ay patuloy na makahamak dahil sa kasalanan. Kaya ang plano niya mula simula, tayong lahat. Ano daw? Sino daw po? Tayong lahat. Sino daw po? Tayong lahat. Tayong lahat. Lahat ng tao ay maibalik sa orihinal na plano ng Diyos. Ayaw ng Diyos na manatili kang ganyan. Sabi mo sa tabi mo, ayaw ng Diyos kang ka lang. Ayaw ng Diyos ng kalagayan. Naintindihan niyo? Ayaw ng Diyos na hanggang dyan ka lang. Ayaw ng Diyos na hanggang Pilipinas ka lang. Gusto ng Diyos, mapunta tayong lahat sa langit na may buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Amen. Makuha natin ito mga kapatid. So si Jesus po, yun po yung salita na eternal word of God. Wow, galing. So nandun po yung si Moses, si David, lahat po yan, hindi po naging kompleto at ganap. Kahit anong gawin ng mga tao, hindi po talaga nila naganap yung plan ng Diyos. Kaya po, si Jesus ay bumaba sa lupa. Naiintindihan natin, mga kapatid. That's the reason why Jesus need to come down here on earth para maganap completely yung plano ng Diyos. Amen. Amen. Kasi yung mga kasangkapan ng araw, mga tabernakulote, pagsasakripisyo, hindi talaga naging kumpleto. Maaring medyo lang. Ayaw ng Diyos ng medyo lang. Gusto niya ganap na katubusan. Ayaw ng Diyos na bail lang. Gusto ng Diyos, arulado ka. Meron kang presidential pardon. Alam niyo po ba magkaiba ng parol kaysa sa presidential pardon? Magkaiba po yun. Pag ikaw po ay parolado, nakalaya ka, pero yung record mo, ikaw pag ikaw ay meron ka nagnari, biglang meron nagkaguluhan, may nagkapatayan, ay kaso mo, pagpatay, ikaw ang unang suspect. Ang presidential pardon, wala talagang record. Pwede ka kumuha sa NBI na clear ang kaso. Kaya ang gusto ng Diyos, pardon. Yan. Ano gusto nyo? O diba? Si Jesus po ang naging kabayaran para tayo ay magkaroon ng pardon. Amen? Kasi siya po ang Word of God. Dahil po kay Jesus, sa kanyang salita, nagkaroon po tayo ng bagong buhay. So pag ikaw ay na kay Kristo, wala na yung buburahin ng Diyos yung dati mong buhay, kasi may pardon ka na. Buburahin na lahat ng records mo. At may bago kang buhay. Kaya lahat ng na kay Kristo, born again. Amen. Hindi po religion ang born again. Ulitin ko sabi mo sa akin, ay di pala. Sabi mo sa sabi mo, ay di pala. Hindi po religion ang born again. Ang born again ay isang karanasan na maranasan mo yung bagong buhay dahil nagtiwala ka kay Kristo Jesus. Amen. Gusto niyo po bang maranasan ang bagong buhay kay Kristo? Magtitiwala ka lang kay Jesus. Yun lang po ang requirement. Amen. Wala na. The only requirement is to put your trust to God. Simple. To Jesus. At siya po ang tunay na Israel.
Kasi, ang Israel, modelo lang sample. No? Yung Israel, dapat maging sample sila ng tunay, kasi nga, ang tao din nila kilala ang tunay na Diyos. Kaya po ang Diyos, ginamit niya ang Israel, gumawa siya ng bayan niya, para magpahayag, i-reveal niya, ihayag niya kung sino ang Yahweh na to na lumikha sa tao. Sa mundo ito, kaya hanggang ngayon, pinatutunayan ni Yahweh sa Israel hanggang ngayon kung sino ang Diyos. Kaya alam niyo po ba, miski noon hanggang ngayon, walang nakalulupig sa bayang Israel. Kahit sino naging kalaban nila sa paligid nila, alam niyo po napakalit ang Israel, maliit pa sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, hindi nalulupig sapagkat nakasama nila ang Diyos. May pangako ang Diyos sa bansang Israel. Ganun ang Diyos, tapat siya. Kahit ayaw siyang kilalanin. Pero ang Diyos, tapat sa pangako niya. Amen. Naiintindihan ko. Dahil hindi naganap ng Israel ang dapat na purpose niya, si Jesus po ang gumanap. Kaya siya na po ang naging tunay na Israel. At siya po ang kasi ang mga Israel hindi naganap ang law. Mga na. Kasi dapat para maging kumpleto ang kanilang kaligtasan, ganap ang batas. Walang hindi nasusunod. O sige, tayo ng tao. Sabihin na 10 na lang, sa dami po ng utos na Diyos, doon na tayo 10 utos. Alin po doon ang natupad? Sino po rito? Ako, pastor. Yung 10 na yan, lahat na nagawa ko. Huwag mo akong anuhin, pastor. Siguro, sabihin natin, isa lang naman. Kahit po isa lang doon, hindi ko po. Walang nakagaganap ng utos ng Diyos kundi si Jesus. Amen. Amen. Kaya po si Jesus ang nagkumpleto ng puzzle. Kasi nung pag binasa niyo po talaga yung Bible, kaya maraming ayaw magbasa ng Bible, sabi, hindi ko kasi maintindihan. Kasi po ang Bible para siyang puzzle. Alin niyo po yung puzzle? Hindi maliliit. Tapos di ba pag pinagduduto, pag di mo alam yung design na, nahihirapan kang intindihan, ano ba to? Ano ba yung tsura talaga nito? Mahirap. Pero si Jesus, nabuo ang puzzle dahil sa nakita yung ganda ng plano ng Diyos. Amen. Amen? Wow, ganda. Tapos na po tayo kung sino na po po. So Jesus is the light and dark. Siya po yung in the darkness. Siya po naging liwanag sa dilim. Yan po kasi ang tao, bakit po dilim? Kasi nga dahil sa kasalanan, nandun yung kadiliman. Natakpan ang liwanag ng Diyos. Dahil sa kasalanan, walang tao nakakakita ng liwanag. Kailangan niyo pa? Yes. Na kahit anong buti, kahit anong lapit mo, kahit anong dasal mo, hindi mo pa rin makita ang liwanag ng Diyos kasi nandun pa rin tayo sa kasalanan. Kaya po si Jesus ang naging liwanag natin sa kadiliman. Nakita natin ang liwanag ng Diyos. Hindi na ba? Yeah. Kaya po, si Jesus po, no, siya po yung kapahayagan ng Diyos. Kasi nga, hindi maintindihan ng mga Israel, hindi maintindihan ng tao, ang Diyos. Hindi nila mag-gets. Kaya si Jesus pumunta sa lupa para po maging modelo. Para mahayag, makita, maramdaman, marinig. Mayroong isang example. Kasi ang tao, to see is to believe. Kaya, dahil gusto niyo makakita ano ang gusto ng Diyos, kaya po si Jesus nabuhay kasama ng tao para siyang maging sample. Nakuha. Ayan. Kaya po napaganda po ng Book of Daniel. Yung konteksto nito, makikita po natin, ang Israel may tawag sila na magliliwanag ng bansa. Ano makita natin, struggle sila doon. Makikipagbunusan, hindi nila makaya. Kaya po, si Jesus, siya po ang naging katuparan. Ayan. Naintindihan po ba natin? So, yan na po tayo. Naintindihan po natin ng Book of John. So, yan. Kaya po, mga kapatid, no, gusto ko po maintindihan natin. No?
na mula pa sa simula hanggang po sa kasaysayan ng Israel, hinahanap po nila ang presensya at kaligtasan ng tao, ng Diyos. Pero lahat po ng templo, lahat ng hari, propeta, lahat po, hindi po sila naging tapat sa Diyos. Kaya po, dumating si Jesus, hindi lang po para maging messenger o tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. Kundi siya po mismo ang mensahe ng Diyos. At dito papasok ang ating main point. Ito nga po, God's plan fulfilled in Christ. Natupad. Kaya sabi po sa John 1:1, ito, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Nung una pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Mga kapatid, pansinin po natin, no? Yung word na noong una pa'y naroon na ang basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Noong una pa'y naroon na ang salita. Hindi po sinabi ni Juan na si Jesus ay nagsimula lang nang ipinanganak siya sa sabsaban. Marami po kasi tao na ang ating kaisipan mula pa nung bata hanggang ngayon, ang isip ng tao na si Jesus dumating lang doon sa Pasko. Tama o mali? Baka isa po tayo doon. Ako rin po, huwag po kayo matakot. Ako rin naman po. Nung bata ako, ganun din ang isip ko. Na si Jesus, sa sabsaban lang nagsimula. Naiintindihan ko ba natin? Siya po ay naroon na bago pa po likhain ang langit at ang lupa. Kasama ng Diyos at siya po mismo ay Diyos. Ulitin ko. Parang hindi ko pa nakita. Kasama ng Diyos at siya po mismo ang Diyos. Kasi imposible na hindi siya Diyos kung bago pa ang lahat ay nandun na. I get the point. Ano na siya agad eh? Hindi Diyos siya. Diba? Siya pinagpunan eh. Imposible naman ang tao yun. Na bago pa ang lahat, andun na. May tao na bago pa likay ng tao. Pero imposible naman. Naku, ano po? Nilikha ng Diyos ang tao, tama? Tapos may tao pa bago may tao. Parang di ba? Parang lokohan. Naiintindihan ko ba natin? Ang alam niyo po, minsan naisip din natin, parang si Jesus ay emergency plan. Di ba? Nagkasala ang tao, nagkamali ang Israel, tapos naisip ni Lord, sige, magpapadala ko ng isang Savior para maligtas sila. Di ba nagawa? Sige, ganito na lang gawin natin. So, gets mo ba natin? Parang, paggawa ng bahay. Ang nagawa. Ganito na lang gawin natin para medyo, hindi pa. Hindi po ganun. Si Jesus po, hindi rin po siya plan B. Yung para bang, nagplano ka, pag hindi natupad dyan, ito gagawin ko. Yes? Hindi po siya. Siya po mismo ang plan A. Okay? Siya mismo ang original plan ng Diyos. Kaya po, nasa creation na siya. Through Him, sabi ng Bible, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nalikha. Through Him, all things were made. Sabi po sa John 1:3. Sige, basahin nyo. Kung mali pa ka po, akala nyo, wala po yan. Okay, Bible kayo. 1:1-3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Pakilakas nga, Ann. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Narinig niyo po, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan nito. Sino yung niya? Jesus. Jesus.
So si Jesus ang manlilikha. Therefore, He is God. He is the Creator. Amen? Ito mga kapatid, isipin nyo ang bahay. Kung gagawa ka po sa bahay, hindi pwede kung last minute lang. No? Hindi ka magtatayo ng pader, tapos saka ka pala mag-iisip kung ano susunod mong gawin. Pwede po ba yung Kuya Ogie? Hindi, di ba? Pader, may lupa ka, tayo mo na yung pader. Ano tayo pader? Saka natin isipin paano gagawin. Hindi pwede. Dapat bago ang lahat, naisip mo na. Tama ba? Are we getting the point, guys? Kaya po, may blueprint. Yan po yung ibig sabihin ng blueprint, di ba? Yung buhit ni Auntie Manong, ginuhit na yan. Nandiyan na lahat. Dito lalagay ang kwarto, banyo, kusina, garahe, may second floor, gano'n sa nagdana, hindi na ba? So lahat po ng bagay ay nakatakda na para kay Jesus. Ganyan po ang plano ng Diyos. Hindi bara-bara. Hindi siya bahala na si Batman. So, from Genesis to Revelation, may divine blueprint. Mula po sa Genesis yan hanggang doon sa last book ng Bible, nakalatag na po yung malinaw na plano ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Kaya bawat prophecy, bawat kwento, bawat buhay, bawat anong pangyayari sa Bible, lahat sila ay nakatuon kay Jesus. Amen? Amen. Hindi po siya para mga estudyante na magre-review lang pag last minute na. Yung tipong, Lord, sana po ma-memorize ko po itong lahat ng ito. 3 notebook. Bukas na ang exam, final exam. At ang prayer, Lord, tulungan mo nun ako makabisado lahat ito. Hindi po genie si Jesus. Amen? Hindi din po aksidente na nandito ka ngayon mga kapatid. Ito po ang good news. Kung perfect plan si Jesus, mula po sa simula, ang ibig sabihin, hindi aksidente ang buhay mo. At hindi aksidente na nandito ka. Sabihin mo sa kapatid ko, hindi pala aksidente nandito ka. Kapatid, listen to this. Kasama ka sa plano ng Diyos. Noon pa man, naisip ka na, kasama ka na doon sa plano ng Diyos na kaligtasan. Amen. Yung kwento mo, ay alam na niya kung paano idudugtong sa kwento ng Diyos. Amen. Kaya yung kwento mo, magkakaroon ng kwenta kung meron kang Jesus. Amen. Pero itong tanong, kung buo na pala ang plano ng Diyos, bakit kailangan pang maging tao nga si Jesus, Pastor? Ang kulit mo ha? Bakit hindi na lang siya na natili sa heaven? At sumigaw na siya ng, save! Hindi po si save. Baka mapatingin kayo sa likod. Hindi po si save. Hindi po ganon. Dito po natin makikita ang susunod na katotohanan ng maraming pinagulong. God's presence among men. Okay. So yung presensya ng Diyos, naging kasama ng Diyos. Okay? Hindi pa rin tanggalin. So, tignan natin. So, John 1:14, ito po yung key verse natin. Basahin po natin. Naging tao ang salita at tumira sa piling natin. Napuno siya ng pag-ibig at ng katotohanan. Nakita namin ang kanyang kalwalatian, ang kalwalatian ng kaisa-isang anak ng Ama. Mga kapatid, ito ang isa sa pinakamalalim at pinakamakapangyarihang
katotohanan ng Bible. The Word became flesh. Ang salita ay naging tao. So yung word na yun, si Jesus, became flesh. Alam niyo po ba kung gano'ng kalaking statement na to sa mga Hudyo noon? So kung kayo po ay Hudyo during this time na sinasulat ito ni Juan, napakabigat po nitong statement na to. Itong pahayag na to. Sabi kasi medyo caring-caring na natin, ano? Pero pag po kayo yung Hudyo this time, isipin, bumalik sa panahon nila, no? Mabigat po itong statement na to. Napakalaki. Very big statement. So dahil po sa Old Testament, balikan po natin sa lumang tipan para maintindihan natin. Yung pong presensya ng Diyos, hindi po agad nila nararanasan. Hindi katulad ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, katulad kanina, sino po rin kinapil yung presence ngayon habang umaawit? Wala. Sige. Sino rito yung napil nila na kasama natin ng Diyos habang umaawit tayo kanina? Sino rito? Nararamdaman mo na narito pa rin ang presensya ng Diyos na nakikinig ka sa mensahe ito? Naintindihan niyo po ba? So in our day time, sa ating current time, alam nyo, madali eh. Alam parang kasi bakit? We are living under grace dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil natupad na ni Jesus ang kanya, dapat tuparin para sa ating kaligtasan. Okay. Noong panahon na yun, hindi ganito. Para maranasan nila ang presensya ng Diyos, piling-piling lang ang panahon. Kung kailan gusto na Diyos magpahayag siya, tsaka lang nila nararanasan. Of course, gumagalaw ang Diyos. Andun ang Panginoon. Pero iba kasi alam niyo yung feel mo. Iba yung, alam mo yung feeling na andyan lang siya. Nakuha niyo po ako? Ito, sa isip lang nila, nandyan ang Diyos. Sa puso nila, alam nila nandyan ang Diyos. Pero iba yung nararanasan natin ngayon. So, sa panahon po na sa panahon ito, sagrado po ang presence ng Lord. Kaya po sila sa tabernacle, no? Doon lang po nararanasan sa tabernakulo, doon sa templo. Doon lang nararanasan. At take note po. Yung pong pinakapunong saserdote lang ang nakararanas. Nakikita lang nila na bumababa ang presensya ng Diyos kasi may usok mula sa langit. Naintindihan? Pero hindi nila nararanasan dahil simply witnessing. Ang nakakaranas yung punong saserdote lang. Pag pumasok kayo sa tabernacle, meron pang Holy of Holies doon lang sa dulo na yun. Ayun na po. Naintindihan po. Kaya mabigat yung sinabi nito na the Word became flesh. Napakabigat. Napakalaki. Big word. Ang hirap talagang paniwalaan yun. Kasi never did they experience it. Nakukuha. Nasundan niyo ako. Kaya po, pero ngayon dito sabi sa John 1:14, napakalinaw, biglang ibang-iba. Hindi lang siya nakita sa tolda o sa templo, kundi tumira sa piling ng mga tao. Nabigyan niyo po eh. Yung pong Greek word yan, gusto pong ito pa, medyo Greek lang pa ng konti. Kasi mabigat po sa akin ang gabi nito. Yung Greek word yan ay eskonese. Ano daw? Eskonese. Pero from the root word niya, eskenos. Sabi nga natin, eskenos. Yung eskenos meaning tent. Ayan, tent yan. Tent, yung tent, alin yung tent? Tolda. Eh, parang ganyan, tent. Tolda. Ay, tolda ganyan. So, pag sabi niya eskenose, ibig sabihin yun, siya mismo ay nagtayo. Wow. Diyan po yung sinasabi na kasama natin ang Diyos. Emmanuel. Wow. Naintindihan po ba natin?
Parang ganito po yun. Alam niyo po yung LDR? Long distance relationship. Yung parang meron kang katipan, ikaw nasa Pilipinas, siya nasa Japan. Iba oras, iba panahon. Alam niyo, hanggang Facebook, hanggang, di ba, hanggang Zoom lang kayo, virtual lang. Titidate kayo, sabay kayo kumakain, pero nagigets niyo po ba? Hindi mo na, nakikita mo, pero hindi mo nararamdaman. Kinikiss ka niya, pero hindi mo naramdaman yung kiss, hanggang flying kiss lang. Are we getting the point, diba? Ang hirap po ng buhay ng long distance relationship. Pero dito, hindi chat-chat lang ang ginawa ni Jesus. Okay? Hindi video call lang ang ginawa ni Jesus. Kasi kahit araw-araw ay mag-usap, iba pa rin po kasi yung personal mong kasama. Tama po? Kahit may chat, diba? Iba pa rin. Ganito po tayo sa Diyos. May distansya, may barrier, pero nung si Jesus ay nagkatawang tao, it's like he said, no more LDR. Wala nang long distance relationship. Kaya po sa Matthew 20, chapter 123, sabi dyan, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan daw doon ay kasama natin ang Diyos. God with us. Hindi ito po parang kapitbahay na basta nilang sumulpot habang kumakain kayo, dumudukot na mga ulam nyo. Diba? Hindi po gano'n si Jesus. Tumira siya, hindi para maging pabigat. Nanirahan siya sa mundong ito, hindi para maging pabigat sa mundo, kundi para magdala ng kaluwalhatian, pag-ibig, at katotohanan sa atin. Ito from the word, ako po ngayon may burden ako eh. Kasi medyo sobrang, ano sabi ko, banal na asar, alam mo yung gano'n? Asar na asar po kasi sa fake news. Kasi alam nyo, marami po kasi tao na papahamak ang buhay, namamali ang tanaw sa buhay. Sa dami kasi ng mga tao na wala silang alam gawin, kundi kalaganapin ang maling informasyon, mga fake news. Alam nyo po, ayaw po ni God kasi si Jesus, ang dala niya hindi fake news, kundi katotohanan. Hindi binudol ni Jesus ang mga tao. Totoo ang alok ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung si Jesus ang tumira sa piling natin, ang tanong, may space ba siya sa puso natin? Amen. O baka puno tayo ng ibang isita? Career, trabaho, business, bisyo, problema. Baka puro itong laman. At wala nang paglagyan si Jesus. Bigyan po natin ng puwang. Bigyan natin ng lahat po sana ng puso natin. Maging tirahan ni Jesus. Gusto niya po kasi maging kasama mo siya araw-araw. Sa bahay, sa trabaho, sa mga struggles mo, sa mga problema mo, sa mga pangangailangan mo, sa mga bagay na kinaasaran mo, gusto ni Jesus, kasama mo siya doon. Yes. Pero teka, hindi lang po presence ni God ang dala ni Jesus. Ang pagdating po niya bilang salita, na naging tao, hindi po lang po makasama tayo. Kundi para po talunin ang pinaka
matindi nating kalaban. Ang kadiliman na naghahari sa mundo ito. Alam niyo po, itong mundong ito, dahil po sa kasalanan, talagang bumalot ulit dito ang kadiliman. Dati po, nung bago po nilikha ng Diyos ang langit at lupa, literally, madilim. Wala pong hugis, walang forma, dilim ang bumabalot sa mundong ito. Kaya sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kaya ang liwanag galing sa Diyos. Kaya nagkaliwanag. Kaya lang, dahil kay Satanas, na pumasok sa mundong ito, nabalutan po ulit ng dilim ang mundong ito spiritually. May liwanag, may araw, may kuryente, tama! Pero dilim, kaya po puro korupsyon na nangyayari sa mundong ito. Huwag po tayo nagtataka, bakit puro ganito ang tao, bakit ganito mag-isip? Bakit ganito ang sistema ng politika natin? Bakit ganito nangyayari sa bansa natin? It's simply because it is being controlled by our enemy, na si Satan. Na dilim ang bumabalot sa mundo ito. Napapansin nyo, kapag buha ka ng ano yung masama, parang natatawa pa ang tao. Pero pag buha ka ng mabuti, parang ikaw pa yung napapahiya. Amen? Kaya po mga kapatid, si God, He said Jesus because God's power is on Him over sin and over Satan. Sabi po sa John 1:5, patuloy na lumiliwanag ang ilaw saan? Sa kadiliman. At hindi ito nagapi ng kadiliman. Yung liwanag na dala ni Jesus, hindi kayang gapiin ng kadiliman sa Satanas. Amen? Amen. Matindi ang liwanag ni Jesus. Sabi din po sa John 1:11, pumunta siya sa sarili niyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga kababayan. Mga kapatid, napakaganda po na larawan dito. So, meron pong liwanag at dilim. Tama po? Sa Bible, kasalanan ang kadiliman. Okay? Ay tumutukoy po yan sa kasalanan, kasamaan at kapangyarihan ng ating pong away na si Satanas. So pag sa Bible, binasa nyo ang kadiliman, it speaks about Satan. Kasalanan, lahat po ng kasamaan. No? Kaya po, tayo na nasa liwanag, hindi tayo sumasangkot sa anumang bahagi ng kadiliman. Kasi nasa liwanag na tayo. Kaya, in light Christian fellowship. Hindi po in darkness, ha? Okay? Asan tayo? In light. Okay? Kaya po mga kapatid, no? Kaya po, pero sinabi ni John, kahit anong gawin ng kadiliman, hindi natatalo ang ilaw ni Kristo. So, tingnan po natin, dumating po si Jesus sa kanyang sariling bayan. Diba? Sa Israel, kaya yan eh. Sa Diyos yan. Ito naman mundong ito, kanina to. Sa Diyos to. Naparito siya. Sipin nyo yung may-ari na punta sa sarili niyang bayan. Hindi tinanggap. Can you imagine that? Halimbawa, bahay. Tinatira ka, pamilya ka lang dyan. Yung sarili may-ari ng bahay dumating. Hindi mo tinanggap. Ganyan mo may-ari. Hindi ka, hoy, magsinayos ko ba sa ito? Hindi ka, yung bahay mo yun. What do you feel, guys? Ha? Ano mararamdaman mo? Agate ka! Naintindihan ako?
Tingnan niyo po, dumating si Jesus. Pero hindi po siya tinanggap. Rejected. Pero kahit ano pang reject ng tao, kahit anong ayaw mo sa Diyos na to, mga kapatid, kahit anong pagtanggi nila, hindi po siya nagpapigilan. Ang plan ng Diyos ay tuloy-tuloy. Tanggapin mo man si Jesus ngayon o hindi, kilalanin mo man si Jesus o hindi, ang plan ng Diyos sa'yo, tuloy pa rin. At yun pa rin ang paraan ng Diyos para maligtas ang bawat isa sa pamamagitan ni Jesus. Kaya tingnan niyo po ang Genesis chapter 3 verse 15, sabi din, kayo ang ng babae, aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong duulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ano ibig sabihin ito? May pangako po ang Diyos noon pa. Genesis chapter 3 nang nagkasala ang tao. Tama po? Yes. Nang nagkasala ang tao, naroon na ang plano ng Diyos. Hindi ito basta lang naisip. Yung kamatayan ni Jesus, yung pagkaroon ng Pasko, hindi po yan basta lang naisip dahil wala na magawa ang Diyos. Hindi po. Umpisa pa lang, plano na ng Diyos. Sa kanya, no? Yung daw, kaya po si Jesus, kailangan ipanganak. Kailangan niya maging tao. Kasi, ang sabi diyan, binhi niya. Sino po yan? Babae po yan. Yung binhi ng babae, ibig sabihin, yung isisilang ng babae, yun ang dudurog sa ulo ni Satanas. Kaya kailangan ni Jesus maipanak mula sa isang babae. Nakukuha ko ba natin? Nagkataon na po kasi na si Mary yun during that time. Klaro yung recto? Klaro? Hindi po si Mary plano. Ano guys, wala po eh. Hindi naman po sa kasama talaga din sa umpisa. Nakuha ko ba? Ang plano ng Diyos, basta may panganak. Hindi po, wala pa sinabing Mary sa umpisa. Wala pa. Ngayon natin. Na kailangan na, naging tugtungan kasi sa panahon ng Lisa, sa ipapanganak, kailangan nagkataon siya po si Mary ay nasa lahi ni Jesus. Lady, are you getting the point na? Ang galing ng Diyos. Ang talino ng Diyos. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Kaya po, ang pagdating ni Jesus, ang nag-umpisa ng pagtupad nito, he came to confront sin. Kaya, umpisa pa lang, kinumpronta niya ang kasalanan. To expose darkness. Hiniyag niya, parang may mga expose na mga corruption, tama? Si Jesus, lahat ng mali. Kaya lahat ng tinuturo ni Jesus that time, lahat ng tinuturo niya sa mga tao, pinamumuhay niya, para po ma-expose. Kaya yung mga Pariseo, mga pari doon tayo, pinagin sa kanya kasi they were being exposed. Yung mga panloloko, pandaraya nila sa tao, na-expose na hayag. Nakuha ko. I get the point now. Kaya po, tinalo ni Jesus si Satanas. Kaya po yung kamatayan. Yun po yung huli natin, matindi natin kalaban. Kahit po ang kamatayan, tinalo ni Jesus. Kaya siya po ay nabuhay na muli. Kaya po si Jesus Satanas, pinipilit niya po yan huwag mangyari kasi yun po ang kanyang magiging katapusan ng kanyang buhay sa ating buhay. Naiintindihan? Malinaw po. Nagigets? Kaya po, parang ganito mga kapatid, parang sa probinsya. No? Nakapunta na kayo sa probinsya. Di ba pag nag-brown out doon, matindi, napakadilim. Naranasan niyo po? Wala kang makikita kundi sarili mong kamay. Pero kahit isang maliit na kandila, kaya nang magbigay ng liwanag. Amen po? Amen.
Sorry po. Kaya kung saan po, minsan, no, isipin natin, Lord, ang dilim po ng paligid ko. Wala akong nakitang liwanag. Ang dilim ng sitwasyon ng buhay ko. Kaya ba tandaan po natin, kahit anong dilim ng buhay natin, kung na kay Jesus, magliliwanag ang iyong buhay. Kasi kahit isang sinag ng ilaw mula kay Jesus, sapat para po tayo makapagpatuloy sa gitna ng dilim. At ang ilaw niya ay hindi po tulad ng flashlight na kinakanta na marami. Ang flashlight nalolobat. Pero ang ilaw ni Jesus, eternal ang power niya. Kaya mga kapatid, yung ilaw ni Jesus hindi po gaya ng Christmas light. Pagkatapos ng Pasko, marami na mga diskalingado. Meron na mga ilaw. Parang Morse code na lang, no? Parang gano'n na lang siya. Alam mo kapatid, yung ilaw po ni Jesus, hindi po gaya ng Christmas light. Sa umpisa lang maganda. At ang ilaw po ni Jesus, forever grateful. Amen po? Amen. Napakaganda po. Hindi po nagiging twinkle little star ang ilaw ni Jesus. Kapatid, baka po may edit po tayo ng buhay natin ngayon. Hanggang ngayon po, nasa dilim pa. Baka may mga kasalanan pa po tayo, paulit-ulit po natin nagagawa. Baka po meron po tayong mga sugat na hindi pa gumagaling-galing. Mga tulad ng mga takot na nagiging paralisado tayo, hindi tayo makagalaw. Kung ganito po mga kapatid, tandaan po natin, walang dilim na hindi kayang pagliwanagin ng Diyos. Amen. Wala pong dilim sa buhay natin na hindi kayang pagliwanagin ni Jesus. Kung meron tayong kinatatakutan o yung kinahaharapan natin mga problema, ito po idalhin natin sa Diyos. Idalhin natin sa kay Jesus. Kasi ang sikreto po sa kadiliman ay secrecy. Kapag lagi mo ito sinisikret, hindi po siya magliliwanag. Ang kailangan, ilantad mo. Amen? Yes! Pero once na dinala po natin ito sa presensya ng Diyos, mawawala ang power ng dilim. Tandaan po ninyo, kung hindi po tinanggap ng tao dahil Jesus, hindi ibig sabihin, wala na po kakahalaga. Ang importante, tinanggap tayo ng Diyos. Kasi minsan, hindi na problema. Ano yung pastor? Hindi ako tanggap ng mga tao. Hindi ko, wala ko. Nagmamahal sa akin. Kahit po isipin nyo na wala nagmamahal, tandaan po natin, may isang nagmamahal sa atin. Amen. Ang importante, tanggap ka ni Jesus. Mga kapatid, nakita natin ang plano ng Diyos. Yes. Sa pamamagitan ni Jesus, yung presensya niya ay personal at kahit ang kasalanan at kadiliman, hindi siya napigilan. Kaya pero saan po patungo ang lahat ng ito? Papunta po ito sa pinakamahalagang puntos natin. God's glory in Jesus. May kaluwalhatian kay Jesus. Sabi po sa John 1:14, ulit natin, no? So, nakita ang salita at tumira sa piling natin na puno siya ng pag-ibig, katotohanan. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng kaisa-isang anak ng Ama. Sabi rin dito sa John 1:16, mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayo lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Mga kapatid, ito na po yung pag-build ng build-up ng ating sermon ngayong umaga nito. Sabi doon, nakita namin na daw kaluwalhatian. No, sa Old Testament, the glory of God. Yan po ay napakadelikado. Alam po ba? Kaya po, kung kayo po ay, di ba dati sabi ko sa lumang kita, ang nakakapasok na doon sa Holy Holies at nakakaranas sa presensya ng Diyos ay punong sacerdote lang. Okay? Kung sipin naka-chief priest lang. At delikado po. Alam niyo bakit? Ito ako nila kayo mabilis. Ito yung tabernacle. Ito tabernacle ito. At lahat ng tao nasa labas.
Kayo nasa labas lang, nag-aantay. Ako yung papasok. Papasok ako, ito yung Holy of Holies. Pupunta ako dito dapat. Dala-dala ko ang inalay niyo, mapinatay yung mga hayop na doon. Papasok ako yung papasok. At ako po, may tali. At may kalembang po yung aking laylayan ng damit. Kasi, pag po kumakalembang, ibig sabihin nun, buhay pa ako. Kasi po, pag mali ang alay natin, kapag hindi tinanggap ng Diyos yung ginawa natin, ako bilang pare, pumasok ako sa kabanal-banalan. Yes. Ganun po kadelikado ang presensya ng Diyos. Dahil isang maling isang karumihan lang, kaprasong karumihan lang, at pumasok ka ron, besta. Kaya po, kailangan masunod lahat ang sinasabi nyo sa Bible. Nakuha niyo po ibig sabihin. Are you getting the point, guys? So, kaya po, naiintindihan po ba natin na, kaya dito yung nakita namin ang kaluwalhatian. Ibig sabihin, no? Si Jesus, dala-dala na ang kaluwalhatian ng Diyos. Na wala kahit sila'y marumi, nakasama nila ang Panginoon. Naranasan nila ang Diyos. Naiintindihan po ba? Dahil kay Jesus, baka kung wala si Jesus, hindi natin nararanasan ng Diyos. Are we getting the point, guys? Kaya po mga kapatid, no? Sa pamamagitan po ni Jesus, no? Nakita natin na naranasan natin ang kaluwalhatian niya. We have seen His glory. Kaya dito, alam niyo po, pagka tayo nag-worship, kumakanta, umaawit, nararamdaman natin, pag tayo nananalangin, nagbabasa ng Bible, it is simply because si Jesus has brought us the glory of God. Kapatid, minsan naisip natin, ang glory parang fireworks. Diba? Malakas, nakakamakulay, nakakamanga, pero pansinin po ninyo, mabilis din itong nawawala yung fireworks. Tama? Di ba fireworks, pag naagad na lang, pero wala na. After ng 30 minutes, wala na yun. Pero ang glory po ni Jesus, hindi parang fireworks. Mas parang araw-araw, no? Hindi lang po pag sumasamba tayo, kundi pag po tayo po ay nagbibigay buhay, araw-araw, nandyan po ang Panginoon. Hindi po pumuputok para sumikat, kundi lagi po nagbibigay ng init at liwanag sa ating buhay. Ganon din po si Jesus. Hindi lang para po magpakitang gilas, kundi para po magbigay ng buhay. Kaya mga kapatid, hindi po ito parang filter, di ba? Minsan, ang ganda-ganda natin sa pero di ba, ganda-ganda ng mukha, pero tanggalin mo yung mga filter, yung makeup niya, kapal-kapal pala, di ba? Uso kayo nakikita nyo? Di ba? Puro masilya lang pala. Alam nyo, yung ganda ng Diyos. Authentic. Amen? Walang filter. Kaya mga kapatid, kung ang glory ng Diyos ay nahayag kay Jesus, ibig sabihin, hindi po tayo natin kailangan pong maganap ng kung saan-saan pa. Hindi mo na kailangan pumunta sa bundok. Hindi mo na para lang po maramdaman si Lord. Hindi mo na kailangan maghintay pa ng mga signs and wonders. Lord, pakita ka ng sign na nandito ka. Pagalawin mo yung braso mo. Alam po, kung gusto niyo po makita ang Diyos, kung paano siya nagmamahal, kung paano siya kumikilos, tingnan niyo po si Jesus. Tingnan niyo po yung ginawa ni Jesus. Sabi po sa verse 16, mula sa kanyang kapuspusan, tumanggap tayo lahat ng kasunod-sunod na pagpapala. Can you say amen to that? Amen! Ibig po sabihin ito, hindi lang po sapat ang ibibigay ni Jesus sa ating buhay.
overflowing blessing. Parang bottomless. Diba? Gusto natin lagi, bottomless. Ubusin mo man, may refill pa rin. Until you want no more. Ganyan po si Jesus. He will fill your cup until you want no more. Amen? Hanggang, alam mo yun, pinisa ng feel hanggang sa tanong, hindi na ako kain. Ikaw nga ayaw. Kaya hindi na po ba natin? Kaya mga kapatid, from the beginning hanggang po sa pagdating ni Kristo, malinaw ang plano niya. Kay Jesus, natupad ang plano. Naranasan natin ang presensya ng Diyos, natalo ang kalaban, ang kadiliman, nakita po natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mga kapatid, wala sa plano ng Diyos, hanggang sa po ang napakailangan ng tao, nakita po natin ang Diyos. Amen? Amen. Hindi po siya nanatili sa langit, bumaba siya para po makasama tayo. Para sa mga sugatan, para sa mga malulungkot, para sa mga walang-wala, para sa mga makasalanan, para sa mga nangangailangan. Pumunta rito si Jesus. Kaya ngayong umaga, hayaan niyo po mga kapatid na si Jesus ang maging salita ng iyong buhay. Amen. Kung dati, siya ay parang kwento lang. Parang Christmas story lang sa buhay natin. Ngayon, gawin niyo po siyang isang personal na Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung nais niyo pong tanggapin siya, o muli niyo pong pagtiwalaan, gusto ko pong imbitahan kayo na itas po ninyo ang iyong kamay. Lumapit ka sa Panginoon at ipahiyag mo. Sabi mo, Panginoon, sa oras na ito, nagtitiwala ako. Sa ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo ay sapat at ganap para sa aking kaligtasan. Hindi ito po tungkol sa sarili yun. Hindi ito tungkol sa isang relasyon kay Kristo. He is the Word made flesh for you and for me. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong salita ngayong araw. Salamat dahil mula sa simula, plano mo na si Jesus ang maging aming tagapagligtas. Salamat dahil hindi mo kami iniwan sa dilim ng kasalanan, kundi nagbigay ka ng liwanag kay Kristo. Lord, I pray for everyone na tumanggap at nagtiwala sa iyo at palakasin niyo po sila, punuin ng Espiritu at patunayan mo na tunay ka, Emmanuel, God with us. Sa aming pag-uwi at ipabuhay namin na kasama namin si Jesus, ang salitang nagkatawang tao, sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan, kausapin nawa kayo ng Panginoon ng may kabutihan, idulot nawa ng Panginoon sa iyo at inyong kapayapaan. God bless us all. Para po sa announcements, no? Ulitin po natin ang announcements po natin.